Isa ang inflation sa problema ngayon ng bansa kung saan tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit ayon sa gagawing census, maaari itong bumaba sa oras ng maitala na at matapos ang konteksto ng impormasyon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Para sa detalye ng balitang yan, may report si Jasmine Canonoy. Thank you very much. Very important yung datos na makokolekta natin kasi nga sinasabi palagi natin yung ating mga policy makers, yung kanilang decision should be data-driven. At yung mga datos na makokolekta natin dito sa Census of Agriculture and Fisheries ay very important inputs. No? Ang mga datos na nakokolekta ng PSA currently, particularly dito sa ating value and volume production in agriculture and fisheries na ginagawa natin quarterly, ito ay nakakatulong na pero mas malaki kasi yung impact ng isang census dahil una yung kanyang coverage nationwide, mas maraming barangay tayo na makover. Sabi nga kanina ni DNS Minet, kami ay pupunta sa mga 16,000 plus barangays na identified na may mga malalaking production, no, for agriculture and fisheries, and then kukunin lahat ng mga households dito sa barangay. So yung amount of data that we can see dito sa Census of Agriculture and Fisheries for this particular round will be enormous and will be very helpful sa ating mga policymakers. Inflation rate sa bansa maaaring bumaba ayon sa magiging datos ng Census PSA. Naganap ang conduct of the 2022 Census of Agriculture and Fishery sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Centuries Eton EDSA Quezon Avenue, Quezon City ngayong araw. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, nakakatulong ang census na ito sa sektor ng agrikultura at fishery at mahalaga ang datos na makokolekta para sa mga gumagawa ng batas at programa para sa mga sektor. Sinabi din nito na maaaring bumaba ang inflation na ibabase sa dami ng lupa o ektarya ng lupa na pagkataniman ng mga crops kagaya ng palay, mais, niyog at iba pa. Samantala, ang makokolektang datos ng census sa agrikultura at pangingisda ay isang mahalagang inputs o isinasagawa ito quarterly. Malaki ang epekto ng census dahil rin sa malawakang sakop nito. Tinatayang nasa 16,000 na barangay ang kanilang pupuntahan at ang dami ng data na makikita dito sa census ng agrikultura at pangisdaan para sa partikular na round, ito ay magiging basihan ng datos sa buong bansa. Para sa EuroTV News, Jasmine Canonoy, sumasaludo sa bawat Pilipino.